Nasunog ang mahigit 200 bahay sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil mahina ang labas ng tubig, kaya tumulong na ang mga bumbero at fire volunteer sa buong Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, narito pa rin tayo sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City kung saan nagkaroon nga ng malaking sunog kaninang pasado 1:00 ng umaga na umabot pa hanggang general alarm. Kung makikita mo sa aking likuran ay napakaraming mga residente na sunugan ang naririto at naokupahan na nila yung lane na dinaraanan ng mga sasakyan. Ito yung lugar bago De Los Santos Medical Center at tuloy-tuloy na yan ng mga residente hanggang doon sa may Araneta Avenue. At ayon sa kanila, dito na raw sila magpapalipas ng magdamag dahil wala na silang mga tahanang babalikan. Kitang-kita ang naglalagablab na apoy mula sa isang gusali sa barangay Damayang Lagi, E. Rodriguez, Quezon City. Pasado 1:00 ng hapon ang sumiklab ang apoy. Makikita kung paano lamunin ng apoy ang mga bahay. Ang lakas ng sunog dito sa Damayan. Mula sa nasusunog ng mga bahay, kanya-kanyang pulasan ng mga residente. Sa lakas ng usok, halos sakupin na nito ang kalsada. Salasalabat din ng mga fire hose papasok sa lugar na sunog. Kanya-kanya ng bit-bit na mga maisasalbang gamit. Marami ang may buhat pang mga bata. Ang laki na ng apoy sa bahay namin. At may mga naiwan pa raw sa kanilang bahay. Kaya na yung mga gamit, yung mga aso, kunin. Mula sa himpapawid, makikita kung gaano kalawak ang apoy. Ang palubog na araw halos matakpan ng makapal na usok mula sa daan-daang bahay na natupok. Makikita rin ang paglagablab ng apoy sa loob ng ilang gusali. Ang bilis nag-spread yung apoy. Halos 30 minutes din pong walang tubig. Kaya lahat po kami talaga dito nagpapanik. Labis din ang pag-aalala ni Rita Kayanan nang malamang nasusunog na ang kanilang bahay. Naiwan kasi sa tahanan ng anak niyang bulag at di pa nakakapagsalita na si Ana Ria. Kinabahan na ako. Naalala ko na ito. Kung ano mangyari dito. Paano siya na-rescue? Sa kapatid niya at sunog talaga. Wala na salba. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng isang tahanan. Dahil sa dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials, ay mabilis na kumalat ang apoy. At sa loob ng mahigit 1 oras ay naitaas na sa general alarm ang sunog. Kaya sumugod na ang mga bombero at fire volunteers sa buong Metro Manila. Itong mga hydrant natin ay walang mga pressure na malakas. Kaya medyo kinakapos sa tubig, kaya yun na nagtaas tayo ng alarma para dumating yung mga ayuda ng ibang mga fire trucks natin. Isang factor din itong hangin at ito yung isang nagpalakas din ng ating sunog. Dagdag pahirap pa sa mga bombero ang mahinang presyon ng tubig sa lugar. Kaya inabot ng halos 200 fire truck ang rumisponde. Aabot sa 250 na bahay ang nasunog at 750 na pamilya ang nasunugan. Aabot sa 2.5 million pesos ang kabuoang pinsala. Hanggang sa ngayon ay hindi pa raw matukoy ang sanhi ng sunog. Jessica, 5:00 kaninang hapon nang tuluyang maapula ang sunog dito sa barangay Damayang Lagi. Sa ngayon naman ay may mga namimigay ng mga relief goods at ng pagkain sa mga nasunugan. Doon po sa may La Felonilia Street, dito pa rin sa barangay Damayang Lagi. At kung makikita ninyo dito sa E. Rodriguez ay nadaraanan na, binuksan na ito sa mga sasakyan. Pero abiso lang po sa mga motorista, talaga pong matindi pa rin ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Jessica? Alam mo, Maris, halos maghapon nga, parang paruot pa rito yung mga bumbero kasi ang laki pala ng sunog na yan. Imagine, 750 families homeless as of this moment, 250 homes at 200 fire trucks sa buong Metro Manila nagtulong-tulong. Ayun nga, ang nakapagpalala pa nung kondisyon, yung mga fire hydrant, mahina raw yung water pressure, kamo sa yung report. Dito siguro nahirapan yung mga bumbero. Ito rin siguro ang malaking dahilan kung bakit ang tagal bago na control itong sunog na to, ano, Maris? Tama, Jessica. Ang sinasabi sa atin ng fire chief mismo ay talagang malaking naging factor yung mahinang lumalabas na tubig mula dun sa mga fire hydrant. Kaya
natagalan. At saka kung mapapansin, normally pag nagtataas ng alarm, sunod-sunod yan eh. Pero kanina napansin natin na pagkatapos ng Task Force Charlie, dapat may Delta at Echo pa. Pero itinaas na kagad nila sa general alarm dahil nga ito yung magiging hudyat para lahat ng mga fire trucks sa Metro Manila, yung mga bumbero, mga fire volunteers ay talagang magpuntahan na tumulong dahil kailangan talaga nila ng ayuda, Jessica. Balita ko, Maris, hindi ito ang first time na nagkasunog dyan sa lugar na yun. Medyo madalas daw yata ang sunog dyan. Jessica, 8 beses nang nagkakaroon ng sunog dito sa Barangay Damayang Lagi. Ang sinasabi sa atin, 40 to 80% daw ng mga sunog na nangyayari rito ay dahil sa electrical, faulty wiring. Yan ang pinaka nagiging sanhi. Yung iba naman ay kumbaga unattended na kandila o di kaya ay unattended na pagluluto. So ito yung mga nagiging dahilan. Dahil dikit-dikit yung mga tahanan dito, mga informal settlers kasi yung mga nakatira rito, no? At light materials pa gawa yung mga bahay nila, ay talagang mabilis talagang kumalat yung sunog, Jessica. So paano naka-cope, no, yung mga bumbero na kasi I know limited lang yung kaya nilang dalhin dun sa kanilang mga fire truck eh. They will have to depend on fire hydrants. Paano sila naka-cope na ganito kalaking sunog? Hirap na hirap sila dun sa mga mababang pressure sa mga water sa mga hydrant, Mariz. Awa ng Diyos, meron din naman talagang lumalabas, no? Tsaka yung the fact na talagang maraming mga fire volunteers, maraming mga bombero, maraming talagang nagdatingan. 191 fire trucks to be exact, yung dumating para rumisponde. Nagtulong-tulong sila. Naapula naman na yung sunog. Kaya lang, Jessica, madagdag ko lang, no? Kanina, nakadagdag pa dun sa factor din sa paglala ng sunog, ang lakas ng hangin. Kaya parang tila hinihipan yung apoy, lalong lumalala. Pero dahil nga sa tulong-tulong, yung mga bumbero ay naapula naman ito ng alas 5 ng hapon, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Maris, at manawagan siguro tayo dun sa mga may extra na pagkain, damit, lahat ng mga gamit sa bahay na pwedeng makatulong. 750 families po ang walang mga bahay ngayon na sunog, lahat ng kanilang mga ari-arian. So, pwede silang siguro mag-drop by dyan sa lugar na yan, ano, Maris? Ibigay na lang kung ano man yung extra na maitutulong nyo po sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Damayang Lagi na nasunugan. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.